Dinig nyo? Bakit sa gitna ng isang masukal na kakahuyan sa Mindanao, naikubli ang isang lugar para sa mga sinasabi nilang babaeng magbabanal Ng isang madre na naglason umano dito. at tinatawag nilang mga madre? Sa ating pagtatanong at pag-iimbestiga ay meron tayong bagong lalamang dahilan kung papaano inilaan ang isang lugar at bahay na tila ba'y para lang sa kanila. Na may battery. Bigyan mo sa kanya ilaw. Hindi iilaw yan. Oh. Another day, another vlog. Binalikan ko yung abandonadong bahay para sa mga madre. So, binalikan natin to ngayon dahil meron tayong mga hindi napuntahan mga master. Kung titignan mo to sa araw, hindi siya masyadong nakakatakot. Binlag natin to ng gabi. Tingnan mo naman yung paligid oh. Tapos nandiyan sa link yung nandiyan sa comment guys. Alikabo kasi. Yan no, tignan nyo naman, 'di ba? Yun yung pinuntahan natin no. Tapos ito hindi natin napasok since open na pala siya ngayon. Ayun, parang pinagnanakaw na mga master. So, may bubong pa to noon. Yan, may mga nagkalat na mga basura. Ninakaw na yung mga bubong, pinagtatanggal na. Tinutungtungan natin na ito ay dating bahay o dating retreat house ng mga madre. So yung mga madre na yan, sila yung galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At bumalik lang ako dito kasi meron pa pala dun part na napakarami pa mga bahay na abandonado. Meron din kami napuntahan doon 2 days ago, pero naunang kong i-upload yon yung gabi. Babalikan natin to ng araw at ito na nga. Wala akong kasama, may nang babatuan. Para malaman natin kung ano talaga itsura niya. Kasi mas kitang kita sa araw. Master G, ba't para ka magbabakasyon? Pala ko dito na tumira, parang hindi na ako magbabayad sa upa. Kamusta po kayo? Maraming salamat pala sa mga bago nating subscribers. Especially nung nakaraang buwan, 18,000 na tumataginting na subscribers. Grabe, I can't believe it. Hindi ako makapaniwala na ang daming nakaka-appreciate, ang daming nagugustuhan yung mga content natin. Pero sa kabila ng lahat, meron naman talagang hindi magugustuhan. Una pa lang sinasabi ko na sa inyo, kung hindi nyo gusto at wala naman kayong sasabihing matino, huwag na lang kayong mag-comment kasi sayang lang yung oras nyo dito. At hindi din ako... Kala ko ahas, pastilan, tignan nyo. Sasayang lang po yung oras ninyo kapag nagsalita kayo ng, alam nyo makakasakit kayo ng kapwa at hindi naman ako maaapektuhan. Dahil alam ko na yan, sa 3 taon naman na pagbablog natin. Tignan nyo to oh, balita ko mahilig sa gumamela yung mga madre. Comment below kung tama yung balita ko o baka fake news yan. Char. Ay, ang dami pa palang daan dito. Dito pa lang sa dinadaanan natin, makikita nyo guys na sobrang laki ng ng compound ng mga madre. At may swimming pool dito sa ilalim. Ito yung part na hindi ko napuntahan, pero nagkakape pa kasi ako. I just want to shout out yung mga nasa screen bukod pa po dito sa babasahin ko kay Catherine Pajarillo, kay Ray Sangwal, Ellen Moleno, at kay Jerry Cal Benja 8913. So mag-ano po kayo, mag-comment kayo ng pangalan nyo, pati yung address. Kasi lumalabas lang dito sa YouTube pag nagko-comment po kayo. Mismong pangalan, hindi ko po siya ma-shoutout kasi nga puro account lang na ganun. Dito sa baba may malaking swimming pool. Meron din ditong kulay blue na bahay no, which is may 2nd floor. Napuntahan natin ng gabi. Ilalagay ko dyan sa screen kung gusto nyong mas creepy adventure. Akitin natin ulit, tingnan natin at meron pa pala dito mga bahay. Kung bago ka lang, please suportahan mo ng channel na ito, mag-like ka na, mag-subscribe at paabutin natin ng 2 million ngayon din. Charot lang. Asa sa'yo naman yan guys kung gusto mong mag-subscribe. Maraming salamat. Kain kayo guys. Eggnog at saka Dunkin Donut. Tama na. Parang may nakasunod. May swimming pool dito. Wow, social naman ang mga madre. Oh, may sariling jacuzzi. Ang taray. At ito. Ayan. Ingat lang tayo, sigurado may ahas na dyan guys.
At parang may bagong nagdinis. Dito, ano tong meron dito? Ba tayo? Ito yung pool, yan oh. Laki no? Comment below guys, yung mga mahilig sa malalaki. Char, ano ito? Baka ito yung receiving area nila. Ay! May mga bahay pa dun sa ibaba. Laking bakuran. Parang may nagpunta rito yung bago lang kasi hinahakal, linis yung ano, damo. Ayan oh, ito yung tangke nila. Delikado talaga pag mag-isa, no? Asan yung mga bahay? Sinasabi, pababa pa dun. Coffee is life. Kahit ina-acid mo. May pababa dito. Bababa ba tayo? Delikado kasi. Sabi marami pa raw ditong abandonadong bahay. Makikita ka sa pinalipad kong drone na meron din ditong bahay sa pinakaibaba. Ito nga yung pinakakinatatayuan natin. Parang napakalungkot ng lugar. Hindi mo akalaing merong ganito sa syudad. Nagagaw pansin nga sa akin na meron palang pinakailog sa bandang ibaba. At meron din ditong bahay na parang abandonado rin. At kung hindi ako nagkakamali, ito yung sinasabi nilang dating zipline o parang resort na ipinasara during pandemic dahil meron din daw isang namatay dyan. Mataas ang kinalalagyan ng lugar na ito. Sa hindi kalayuan ay nakita ko yung dati nating pinuntahan dito na isang malaking dome. Ito ay nananatiling abandonado ngayon. Pero ito ay hindi pwedeng pasukin basta-basta. Bukod sa restricted ang area, nabili na raw ito ng isang pribadong kumpanya. So dito, para siyang resort para sa mga madre. Hindi ko alam kung bakit may... Naalala ko lang bigla yung part 1 at saka part 2 na sabi ko may swimming pool dito. Ito na nga yung swimming pool. Akala ko dun sa part na unahan, yung swimming pool. Kanina pa ako ganun sa video. May tao talaga eh, di ba? I'm not sure kung bakit may mga swimming pool. Napakalaki ng pool. Kahit ikaw ay mapapaisip o magtatanong, hindi siya pangkaraniwang swimming pool na nakikita natin. Meron jacuzzi sa pinakagilid na magkabila. Kahit sa mismong part nito, sa pinakadulo nito. Balik kami ng gabi dito, magpa-paranormal investigation kami. Kasi may pumupuntang tao dito, oh. Delikado. Ito na siya guys. Ito na yung bahay, pasok tayo. A few moments later. Familiar ka ba sa acupuncture o yung mga karayom na tinutusok sa katawan natin sa mga body part na mismong points kung saan konektado sa ating mga internal organs? Ito yung sinasabi nilang 5,000 years ago pang naimbento. At ito'y kakaibang acupuncture dahil meron tong kasama mga nilalagay nilang herbs gaya ng moxa na nagpupurify ng ating blood. Hindi talaga gumaling yung aking mga hyperacidity, mga ibang nararamdaman ko sa katawan dahil dito sa sinasabi nilang alternative medicine na acupuncture. Halos 50 na karayom ang itutusok sa buong katawan mo pero hindi naman masakit dahil talagang legit ang gumagawa nito at nag-aral pa sa ibang bansa. Para sa mga informations, kontakin nyo lang mga number dyan na matatagpuan sila sa Davao City, sa Barangay Licada, sa Toril. Hanapin nyo lamang si Dr. Beth Silvani. Tignan nyo. Sabi marami daw, nasaan yung iba? May tao sa loob nagtatando. OMG, may pinggan. Daming kalat. Ito yung may picture ng madre. Blurred ko na lang guys, sa pasensya na. Yan. Narinig yung ingay ng kalsada guys. Ang taray naman ang inumin ng mga madre. Di ba mamahalin to? Bakit may boses ako naririnig? Ito na naman yung vlogger na marami naririnig. Natural, may tenga ako, 10. Ikaw ilan? Ang dami mga comment na parang tanga lang, no? Masabi lang na nag-comment sila. Wala namang katuturan. Kapansin-pansing wala ng mga bintana at halos sira-sira na ang buong bahay na ito. Pero kung nandito kayo masasabi mo at mararamdaman mo talaga na iba, pakiramdam ko nga ang daming nakatingin sa akin kahit wala naman. Aakyatin ko na yung pinaka second floor at gagawin nating nakakatakot ang video kahit hindi naman. Para masabi nating nakakatakot ang mga video natin. Maganda kasi nakakatakot talaga, di ba? Pero ito nga, pag akyat ko pa lang naka-record na ako ng bulong. At disclaimer, hindi natin ugaling mag-edit ng mga video na galing sa ibang sound, kundi sa ating mismong camera na naire-record natin habang nandun tayo sa lugar, pistika.
natin sa second floor mga master. I think it's not safe na magstay dito. Ganda ng view, oh. Tignan nyo. Let's go. Creepy na. Padilim na, guys. Ito tong part dito, ah. Gutom ako. Ito nga pala yung nakakakilabot ko na record na para bang bulong ng isang bata. Imposible namang ako ang bumulong na ito dahil ngumumuya nga ako kumakain. Pakinggang mabuti. Yung mga nagtatanong na ginagamit kong camera, ito yung DJI Osmo Pocket 3. Meron siyang features na kapag triple tap ay humaharap siya ng paganyan. Hindi din ako gumamit ng external mic ng time na yan. At kitang-kitang walang cut ang video. Parang alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin, may sumusunod ng tingin sa'yo. Ang laki ng rebulto dito, ah. Dalawa sila. Mapapansin nyo guys yung bahay. Yan, tignan nyo, oh. Ano talaga, as in abandoned na totally. Pag naglalakad ka, kailangan mo nang yumuko kasi nga sobrang abandoned na ng lugar. May malaking rebulto dito. Aray. Nung napuntahan namin ito, grabe, creepy ng gabi. Nandiyan sa siling kung gusto ninyo. Makikita mo talaga yung itsura. Tignan nyo, oh. May malaking cross sa likod niya. Parang bago pa tong rebulto. Tapos ito na yung bahay ng mga madre. Master Gala, bakit pa tinawag mong bahay ng mga madre? Abandonadong bahay ng madre. Nalaman ko lang din, dito pala dinadala yung mga nag-aaral pa lang sa kumbento bago sila gumraduate. Tapos, di ba bongga, no? Hindi ko alam kung ano pangalan ng Catholic school o ng mismong namamahala dito. Pero wala din akong alam na sagot kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito kumbaga nananatili itong abandonado sa loob po ng 20 years mahigit kung gano'n na siya katagal. So samahan nyo na po ako sa dulo ng video to para makaikot pa natin yung last points para po sa suporta. Thank you so much. Meron dito malaking parang bakante na to, oh. Parang it's a part ng malaking bahay, oh. Ito. Okay. Para saan kaya ito? Tignan natin saglit guys yung mga parang dokumento. Dinig nyo? Walang tao dito, wala ding ibang bahay dito. Parang dokumento. Gara, kailang paggabi saka iba na talaga nararamdaman ko dito. Hindi tayo pwede magtagal. Ipapakita ko sa inyo yung mga dinig nyo. Walang tao dito, wala ding ibang bahay dito. Nasa gitna ito ng somewhere, pero gilid ng kalsada. Dinig nyo? Walang tao dito, wala ding ibang bahay dito. Nasa gitna ito ng somewhere, pero gilid ng kalsada. Ito yung ginamit ng isang madre na umano dito. Char, joke lang po guys. Joke lang po, baka iba siya ko. Charing lang. Pero posibleng mangyari yun kasi yung iba hindi rin nakakapasa. Pag hindi rin nakakapasa, yung iba, alam mo ginagawa. Huwag ganon kasi marami namang opportunity darating sa atin. So, medyo padilim na guys. Ito yung part na hindi ko napakita kanina. Napakasangsang ng amoy. May mga dito ng madre, oh. Hindi ko alam kung ano to. Ang Ignacia. Ay, may mga to. Master G, ba't hindi ka na naman nag-gloves? Itong vlogger na to talaga hindi nakikinig sa mga subscribers niya. Hello? Hindi nga ina-expect, diba?
Unexpected nga yung vlog eh. Hindi ko nga alam na may ganito dito. Lagi ba ako magdadala ng gloves, char? Napakaamo ng mukha ni Madam. Lagay ko po dito Ito yung mga nakita ko nakadikit, nakaprint to sa dingding. Ito pa, ang pangalan pala nito si Ignacia, Mother Ignacia. Yan, may mga dumalaw dito Healing Center. May mga pangalan. Daming mga kakipadilim na kasi. Tara na, bilisan na natin. May mga talaan. Bongga sila sister, no? Masagala pa naman nalaman na bahay ng madre, May mga na-interview na po tayo, Wag pong aanga-anga. Bukod sa located siya sa gitnang bahagi at malapit din sa kalsada pero magubat na or nasa kagubatan na yung halos yung kanyang kinilalagyan, ay may mga kwento talagang kakaiba. Kasi kung tatanungin nyo ko, kahit gilid lang siya ng kalsada, creepy talaga. At pangatlong beses ko na nga itong pinuntahan. Ito yung part ng Ginibana. Yung mga nagsasabi na parang minsan nakangiti yung mga yan, tumitingin sa kanila, gumagalaw, yan. Kumbaga sa Bisaya, naglihok-lihok daw. Creepy, di ba? So let's go. Ibig sabihin, kung healing center ito, dito nagpapagamot yung mga ibang madre. Taray. Yung mga ganito. Kinamay mo na, Master G. Sanay naman ako sa kamayan. Maganda yung kinakamay minsan para mabilis mapanis. Charing. Ano pa sila dito? Ano ito? Oh my gosh, parang may naalala ko dyan. Charing. May pabango pa. Ayun may mga pabango pa sila. Social naman. Calvin Klein pa. Parang isuot ko ngayon. Charing. Delikado na. Ay, ito yung meron din sila nito. Hala, pinopromote ko to guys Ganda to, effective to talaga to sa mga acidic. May nakita ko ditong balat ng condom ng nakaraan At alam ko sa pagkakataong ito ngayon, tayo pa lang po ang unang nakapag-vlog ng madre. Mag-ingat po palagi. Hindi po lahat ng masaya na nakakasama natin ay totoong masaya sila. Yung iba dyan nagpapanggap lang dahil sa pakinabang. Dahil namatay na umano sa sakit ang may-ari o namamahala ng lugar na ito'y nananatili pa ring abandonado at kinatatakutan. May mga rumors, stories ding nagsasabi na ang ilang umanong madre dito ay itinago dahil hindi upang magpagaling sa karamdaman, kundi sila umano ay nabuntis. Grabe Hindi, ito yung So ito na nga guys, ito na ako ng gabi. Kasama ko si Besh, ang ating malupit na subscriber. Shoutout Besh. Hindi ka kita, ba't ka? Huwag ka kasi labas ng labas sa araw, nabibilad ka ba? Shoutout pala ako kay Lolita B. Lumayno. Wow. Ilan taon na kitang subscriber, BF? 2 years. Oo, 2 years. Ang tagal na rin. So, binalikan natin tong bahay ng mga madre. Meron tayong bago narinig na story na medyo mysterious yung story. Kumbaga ito, based on kung sino may nakausap natin na taga dito, malapit dito, informations. Baka sabihin nyo, sinisiraan ko yung mga dahil isa pala itong pala guys, pinagawa daw yun talaga. Yun, doon ko nakikwento yung ibang details kung bakit yan na-abandona. Mga madre na dinadala daw umano dito sa lugar na ito ay yung iba daw ay nadidisgrasya. What I mean, nabubuntis. At hindi ko din alam kung ano yung story, bakit. Sabi nila, pinagawa ito para daw sa parang center sila ng yung may mga sakit na magpagaling bawa. At saka yung mga nag-aaral magmadre pa lang. Na yung malaking school daw na yun na may-ari daw nito ay siya yung may kaya talaga, mayamang pamilya. Ngayon, ang nakakapagtaka lang, bakit sila nagpagawa ng rest house ng mga madre na may swimming pool pa?
Tapos, naabandona na para pang lalalaman kung ano yung dahilan. So, alamin natin kasi may mga kwentong kababalaghan nga dito. Meron nga silang naririnig na dyan na mga kumakanta. Tapos may mga nakikita silang mga nakaputing babae. Marami daw dito sa may mismong daan. Kasi medyo malapit ito sa kalsada. Nag 500,000 views po ito ng araw natin pinuntahan. Pero hindi natin natagpuan yung swimming pool. At makarecord tayo ng mga kakaibang boses. Sino ba nadiligan kanina? So yan, nakita mo na guys ha. Gian, try mong lumapit. Mag-iilaw yan. Kuha na ko to. Oo, lapit ka lang. Iilaw yan eh. Oo. Diba? Iilaw yan ng ganyan. Balik ka na dito, BF. Baka mapano ka ba dyan? Iwanan ko yung camera nakatutok dito. Pag ito ay umilaw, kung wala namang lumalapit, ibig sabihin, meron mga nandito na hindi natin nakita na nagparamdam. Hindi siya iilaw kung walang tao. Iwanan ko dito. So, hindi mo natin tagre-record habang akit tayo. So, ito yung ilaw, guys. Ito yung camera, nagre-record yung isa. Dito kami sa taas. Ito na yung bahay ng madre. Yung daan tayo. Diyan tayo ganaan pabalik. So dito guys, ang gagawin natin ngayon, gagamit kami naman ngayon ng guys, ng sensor. Ito, kung EMF na ginagamit ng mga karamihan ng vlog. Hi, this is Master Gala, RG. Meron po ba kami kasama dito? Pwede pong pailawin mo kung hawak. Lamig mo? Yung lamig guys, parang batok. Naghanap ako ng spot dito na something talagang napifeel. Stars. Wala talaga. Parang natin dito sa taas. Wala. Ayan. Gagi nagtutugma. Tingnan mo. Bakit ganyan? Tingnan na pa sa likod ko yan. Yung lamig. Oo, dun pa lang. Dito ka nga Sander, para makita siya. Ano mafe-feel mo? Sobrang lamig dito sa likod ko. Oh, nawawala. Wala na. Andiyan na naman. Gagi. Ala. Andito na sa likod ko. Lamig. Ngayon. Grabe, nangingilabot ako sa bakla. Wait lang. Try ko lang Hindi diba? Umiilaw. Oo nga. Ayan. Bakit umiilaw sa'yo? Kaya dito na sa likod ko. Relax ka lang. Ang lamig na. Ayan, Dito ko lang napansin nung nag-e-edit na yung buhok ni Gian sa part na ito ay parang dito lang nakatayo. Hindi ko sure kung talagang nagulo lang yan. Pero hindi ko din masasabi na paranormal din yan. Ayan, nagpupula. Grabe. Uy, first time to guys. Hawakan mo to. Baka sabihin nila meron akong hawak kaya ganyan Ano yan yung sa... Oh, wala na akong something na hawak ka. Ngayon, tanggalin mo yung phone mo, friend. Bigay mo kay sa cameraman. Wala kang anything na may battery. Bigyan mo sa kanya ilaw. Hindi tayo magka-cut. Baka mamaya dahil sa ilaw Ayan wala ka nang hawak dyan. Hindi to aandar guys kung walang ibang nandito. Ayun, binigay na po sa cameraman yung mga gamit niya Bakit ikaw nilalapitan? Ano ba, meron ka bang ginawang friend? Wala. Ano bang tanong yan? Wala. Grabe. Paano ba? Yung parang nandito rin dito sa likod ko. Hindi umaalis. Hindi umaalis. Ayun na Grabe Wala. May tulong-tulong. First time pa. Dito ganito ka Ayan Grabe, wala na. Wala na. Ako naman yung batok. Kanina kasi dito Kanina, dyan Ayan, tumataas na naman. Diyos me. Galit po ba kayo? Ano po ba yung nyo? Bakit po ganyan po kayo ngayon?
Dito ka nga, lapit nga dito. Huwag ka dyan. Baka napagkamalang kang buntis ng multo ba? Sure. Oh, ba't pag umaalis ka doon, nawawala? Bakla, sinusundan ka. Ano ba yan? Okay, move on. Tara. Dali natin yung ilaw dito. Baka naka-record na yan. Kasi dito feeling ko may ano. Ito na yung pinaka-attic. Hi, this is RJ, Master Gala. Pwede nyo mong pagalawin to? Wala eh, oh. Wala ka ng hawak, oh. Ano? Wala ka ng hawak. Naniniwala ako talaga dito, guys, eh. Yung ano ko dito. Oh, naniniwala din ako dito. Ano yan? Ay. Ito yung camera. Yung camera. Baka nabagsak yun. So, ayan. Kukunin lang po namin, guys, ha. Yung ano. Nawawalan akong boses. Baka nalaglag kasi yung camera. May narinig akong bumagsak, eh. Hi, this is RJ. Meron po bang tao dito or something? Wala po. Ba't iba yung ginaw dyan? Okay. Hawa kami bato ko, BF. Diba? Ba't kanina? Galing kami dito sa baba. Galing kami dito sa may pool, guys. Sige, patayin mo. So far yan, guys. So wala tayong masyadong ganap. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa mga sumuport ng video ito. Siyempre, papasalamat tayo dito sa ating bisita na sumama ngayong gabi para ma-experience niyo yung mga... Natatakot na ako kanina yung nagano ka, yung may malamig, pinipigil ko lang. First time mo yun? First time, super. Kasi nung pupunta tayo ng sementeryo, hindi naman natin napipil yung gano'n, diba? Dito lang. So ang ating BF na si Gian, o follow niyo kanyang Instagram or kanyang Facebook page. At maraming salamat po sa sumama sa buong video ito, sa mga subscriber natin dyan. Pasensya na rin kayo, hindi ko naman talaga alam. Siyempre, sa larangan po ng pag-ghost hunt, hindi naman po natin talaga sigurado kung makakakita tayo, makakadinig, makaka-record. Pero isa lang po masasabi ko, merong mga umiiral po dito sa mundo na hindi natin nakikita, na nandyan lang sa paligid, pero nararamdaman. Kasi yun po yung sa tagal kong pagbablog ng 3 taon mahigit, iba yung boses ng tao, normal na tao, kaysa sa boses na maririnig mo lang sa paligid ng kung tao ba talaga yung na-record. At iba yung pakiramdam sa paligid nang walang nakatingin sa'yo. Kasi may sinasabi sila na pag ganun ka ng ganun, madalas na nga sa vlog ko ganun ako ng ganun, yung utak natin kusang nagtuturo sa atin ng senses na yun, na may nakatingin sa'yo. Maraming salamat po sa mga OFW, mga natin, sa lahat ng naging bahagi ng vlog na to. Ito na naman si Master G, gagala na naman sa mga lugar na i-request niyo. Kung saan pang lugar tayo pwedeng pumunta pa. At isa lang masasabi ko, mas nakakatakot talaga sa mga abandonadong bahay kaysa sa cemetery para sa akin. Sabi nga nila, pag pupunta ako sa isang lugar, hindi ka welcome. Kahit unang hakbang pa lang ng paa mo dun sa daanan pa lang, hindi ka makakapunta. Pero kami pinilit pa rin namin para lang po sa mga request din sa atin. So, tara. Ingat po palagi. Maraming salamat sa nagsasabi ng mag-ingat tayo. At mag-iingat tayo sa susunod talaga. Let's go.
Ayan, ilaw talaga siya guys. So, sa bahay ko na lang i-check.